yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang, nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit to. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. At pumunta rito, hindi natutuloy. Dahil, alam naman ninyo, matindi ang bardagulan sa Senate. Hinigitan pa namin ang teleserye. Kaya pasensya lang po at sana matuloy na ang pagtatrabaho ng Senado ninyo. Thank you. If I'm able to answer any of your questions, I'll be very happy to try. Thank you po. Thank you. Aside from yung mga drama sa Senado, like mga walkout and others, maraming tanong, Senator, about socio-economic crisis. Kasi siguro alam naman ng mga politiko natin, especially ma'am kayo, the economy is not very good and then there's an Iran war pa na unresolved. May tanong dito maraming tanong Anong suggestion niyo, Senator, how to lessen the suffering, yung paghihirap ng ordinaryong tao, ng mga jeepney driver, mga magsasaka? May suggestion ba kayo, Senator, na urgent socio-economic reforms, Ay, maraming salamat. Sunod-sunod ang aking pagpa-file ng kung ano-ano na hindi naman pinapansin. Kaya medyo malungkot ako. Nauwi tayo sa impeachment, nauwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-anong Noel at CONA sa term extension na nakakaasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes natutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan ay hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry, and yet wala pa rin tayong nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang kinaiinisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa, ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin. Marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Siguradong kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makatikim naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang noong Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganon din ang nangyari. Isipin natin, ilang buwan na ba tayo? Nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang aksyon. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdeba-debate doon sa excise tax.
Hanggang ngayon, hindi pa binabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya eto, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT. Parati kong sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapdi, di ba? Masakit talaga yung dating ng ano nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag nabawasan yung cost gasoline ng krudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka. Kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost. Paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Palawan, marami na rin ang mangingisda hindi nagpapalaot. Alam natin yon. So, eto yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit pa ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yon. Kaya eto, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuhang plano. Tapos may mga moves, ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Diyan ako natatakot kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo nung COVID, dalawang bayanihan yon, Bayanihan 1, Bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, ano ang gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi noon. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang kung anong maisip. Pero wala pa naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel. Nakakasira talaga ng isip yun Thank you, Senator. May maraming tanong dito, at I think 5 ng tanong dito about Noel, yung controversy, na sa tingin niyo talaga wala nang chance yan kasi na pinag-usapan ninyo, dininay na ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pang i-cancel yung election? Anong chance sa tingin niyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video. Pangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation, napakay. At parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Nasabi ko na yan noong pa Kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan noong pa sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, wag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayong mag-alala dyan. Walang problema dyan sa iglesia at saka sa bismin. Kasi, ang tutumpukin, tsa-tsa. Papatan ng konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-ambisyon mga plano. Thank you. Hello. Ay, nakita ko si Miss Sandra Aguinaldo nandiyan pala. Baka may tanong ka? Oo. Bumata si Miss Sandra Aguinaldo. Oo. Sandra, nagte-text yan Yes. Oo. Customer natin. Yes. Pero Any minsan question? wala pang sagot kasi hindi pa nangyayari Oo. Baka pwede. Oo, Ma'am, yan, Apa. yung following what happened na lang po last night, dahil nga po merong pag-walk out over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing and video conferencing, ganun po. So ano po nakikita yung moving forward, sa Monday po, mapapag-usapan na naman po ba ito, and do you see further
siguro scenes or scenarios like this on Monday? Sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue yes, ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na namin sila, tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganun. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko natutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano, we'll be able to go back to work. It's important. Isang linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira. Nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na, ang dami pang nakasalang, meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Yes. Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jimbo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung 2 Villar, si Camille at si Mark Villar. Eh, isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapituko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Alin? Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Eh, nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Eh, bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, eh, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just to Yes. follow up on that, perhaps Yes. the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So,
So, nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakahan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila, yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa Oh. walk out. Ay, yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, ang parliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon. Hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si Arlie ng Manila Times, baka may tanong. Ha? Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusob ng Senado nung May 13, nag-iintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kami lahat doon. Nagkakaukus kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami. Alas 7 na. Nandun pa ka rin. Nagtatambay kami. Paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami eh. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating ng May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos, yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15. At nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So, medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to. At sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So morning and afternoon, todo tutok tayo. The more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsang buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri Gibb, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, 3 separate
distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ng mga abogadong magagaling, at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Senator, meron mga nagbalita ito nakalaan na si Mayor Reguilon ay naitalaga bilang undersecretary ng DILG. Ito pinangalanan ito dati, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na involved sa drug, no, sa drug business. Ano ang nakikita niyo po ito? Well, hindi naman tumakbo dito yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang DOLE, inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talagang nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga.